Welcome sa DIRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, live na live ang Itbulaga at ang bumungad nga sa atin ay sila Ryan Agoncillo, si Arvoni, si Raisa, si Amber, si Karen, and etong si Alan K. Sa therapy naman, nakasama natin si Maine Mendoza, si Bossing, and si Miles Ocampo. Present din syempre si Boss Joey De Leon at ang Jowa Pau. Still, wala pa din pong Atasha Mulak. So, ulitin ko lamang po ulit, wag na muna nating hanapin si Atasha. Sa mga nagtatanong sa live kanina, live chat ng Itbulaga, wala pong Atasha Mulak muna ngayon, okay? Busy po siya at kailangan niya pong tapusin ang kanyang proyekto. And pagkatapos naman daw po ng kanyang proyekto, mga kadabarkads, possible na makita na itong si Atasha Mulak. Pag wala rin pong taping si Atasha, ay pwede siyang makasingit dito po sa Itbulaga. Sa mga naghahanap po ng update tungkol dito kay Atasha, still ongoing pa din po ang taping niya para po sa Bad Genius. And possible na sa mga susunod po na buwan ay mapanood natin yan dito sa telebisyon. Kaya sa mga nagtatampo dyan na hindi daw po priority ni Atasha Mulak ang Itbulaga, wag niyo pong sabihin yan. Dahil matagal pong pangarap ni Atasha na sumalang sa acting. Pagbigyan na po natin siya. Suportahan natin siya sa ganitong tinatahak niya po sa mundo ng showbiz. Dahil kahit di natin nakikita si Atasha Mulak, still party pa rin po siya ng Itbulaga. At kanina nga mga kadabarkads, meron pong sinabi si Bossing Vic Soto para po dito sa susugurin nilang campus sa Sabado. Sabi po ni Bossing, buong Dabarkads daw po ang kasama na susugod dito sa campus. Napaisip tuloy ako kung isa ba si Atasha Mulak sa kasama dito dahil sinabi niya buong Dabarkads eh. So ipag-pray natin na kasama po si Atasha kahit sa Sabado lang. Sana hindi po hectic ang schedule no ni Atasha Mulak para nang sa ganon ay maibsan yung pagkamis ng ibang Dabarkads natin dito kay Atasha. And speaking of Atasha, nagkaroon nga sila ng oras nitong si Zainab Harake, isang sikat na vlogger. So sabi ni Zainab, soon, sana daw ay magkaroon sila ng collab nitong si Atasha. Next topic naman tayo mga kadabarkads. So ang sugod bahay mga kapatid po ay nandirito kanina sa Barangay Balon Bato, Quezon City. And oo nga pala mga kadabarkads, update po dito sa pinost ni Ice Guerra tungkol po doon sa dalawang item na nawala po sa kanyang asawa dyan sa Naiya 1. So sabi ko naman sa inyo pag si Ice Guerra po ang tumawag ng pansin na talagang magbaviral po yan. Kita nyo mga kadabarkads, nasa 14K mahigit na po ang reaction nito dito po sa Facebook. 2.6K ang nag-comment at 1.2K ang nag-shares. So isang malaking kasiraan po ito para po sa mga nandiyadyaan no, sa Naiya Terminal 1, yung mga in charge po dyan, diba? And alam nyo po mga kadabarkads, eto't nag-reply agad ang Philippine Airlines. Sabi po kay Ice Guerra, "Dear Mr. Sigera, we understand how important your belongings are and we appreciate you bringing this to our attention. Rest assured, we take such matters seriously and our team is here to assist in looking into this. We've reached out to you via Instagram to gather more details and support you in the investigation. We'll do our best to help." So nakipag-communicate na po pala ang Philippine Airlines sa Instagram dito po kay Ice Sigera para nang sa ganon ay makapag-gather po ng information at makipagtulungan sa investigasyon na gagawin nila. And habang nagbabasa nga po ako ng komento dito sa post ni Ice Sigera, meron ako nabasa doon na paano pag commoners, hahayaan na lamang daw ba yung nawala hanggang sa mawala ng pag-asa, pero pag mga sikat katulad po ni Ice Sigera, eto at nagkukumahog sila, nanginginig pa nga po na mag-reply. Eto yung sad reality na tinatawag. Hindi po pantay-pantay yung trato, di ba? Pero sana maibalik po yung dalawang item na yan sa asawa po ni Ice Guerra.
Next topic naman tayo, tungkol ito sa isang noontime host na kung saan ay inimbitahan po sa hearing. Sino ba yung isang noontime host na yan? Walang iba kundi po itong si Vice Ganda. Ayun nga po sa isang article, kabilang pala sa mga inimbitahan sa naganap na House Strike Committee hearing hinggil sa paglaganap daw ng fake news sa Pilipinas ang ilang sikat na celebrities. Base sa mga ulat kasama sa mga in-invite ng Kongreso para sa naturang pagdinig ay sina Vice Ganda, Baron Geisler, Rupa Gutierrez at Mon Conpiado. Last Friday, March 21, nagkaroon daw po ng joint inquiry sa Congress ang Committees on Public Order and Safety Information and Communications Technology and Public Information. Ito'y sa pangunguna po ni Santa Rosa Laguna Rep. Dan Fernandez na siyang nagsilbing lead chairperson ng Committee on Public Order and Safety. Hindi nga lang po naka-attend ang mga nabanggit na personalidad dahil hindi nagtugma ang kanilang schedule sa naturang hearing. Ayon sa mga isinulat ng veteran entertainment columnist na si Gorgie Rula. Ani Gorgie, isa siya sa mga nakiusapang or pinakiusapang makipag-usap sa mga tinutukoy na celebrities. Late ng araw natanggap ni Baron ang imbitasyon kaya nanghinayang siya na hindi nakadalo sa naturang session sa Congress. Base sa naganap na pagdinig, bukod sa mga government official, matindi rin ang epekto ng mga fake news sa social media sa mga artista at sa mga TV personality. So sana si Bossing Big Soto din, 'di ba? Imbitahan po siya kasi number one na biktima din po 'yan ng mga fake news eh. Lagi pong ang laman ng mga fake news si Bossing Big Soto tapos ini-issue sa mga Dabarkads natin. Alam na alam niyo 'yan mga Dabarkads. Kaya dapat si Bossing Big Soto imbitahin din po dito. Nang sa ganon ay makapagbigay po siya ng pahayag. 'Di ba? Kasi siya po talaga ang number one na biktima lagi ng fake news. And siguro pag umappear po si Bossing Big Soto dyan, matatakot-takot po yung mga gumagawa ng imbentong kwento. Kalaban kay Bossing Big, kay Maine Mendoza, at kung kani-kanino pang mga Dabarkads natin. Kasi kung inyong mapapansin sa mga social media sa YouTube, kung ano-anong kwento po ang binabato kay Bossing Big Soto at sa kanyang pamilya. So si Bossing Big Soto, hindi lamang po yung nagre-react. Nung nagre-react lang yan ay nung naargabyado na yung kanyang pamilya at syempre yung kanyang mga anak. Pero sa oras po na mapuno yang si Bossing Big Soto, for sure may pagkakalagyan po yung mga nag-iimbento ng kwentong yan laban sa kanyang pamilya. Baka magaya sila kay Mr. Daryl Yap na kung saan patong-patong na server level ang isinampa dito ni Bossing Big Soto at dalawa nga po ang nakalusot. Dalawa yung naipasok niya. So ngayon, dalawang kaso ang kinakaharap nitong si Mr. Daryl Yap. So anong sa inyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.